Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanglibutan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tunay po na ang kapayapaan ay mangyayari lamang sapagkat ito'y ukol sa Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng kanyang salita upang patuloy tayong mamuhay ng payapa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga sa gitna ng kaguluhan ng mga bansa, tunay na ang naaalala natin ngayon, ang ating Panginoon. At ito'y napakadakila sapagkat ito nga ang dapat na mangyari na sa lahat ng mga bagay na nagaganap, dapat na sumagi sa ating isipan ay kung ano ang kilos ng Panginoon, kung ano ang ginagawa ng Panginoon at nasaan ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, sa bayan ng Panginoong Diyos, tayong lahat hindi makapagdadahilan na tayo hindi nakarinig ng salita o hindi natin nabasa ang salita. Sapagkat ngayon, sa panahon natin, dumating ang panahon kung saan sa lahat ng social media platforms, available po ang Bible. Kaya nga, King James Version na ginagamit ng bayan ng Panginoon, available po yan online, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi na tayo mangailangan maglabas pa ng pera sa ating bulsa upang idahilan natin na wala tayong pambili. Mga kapatid, wala na po. Hindi na po tayo makapagdadahilan sa Panginoon sapagkat siya mismo ang nag-provide ng lahat ng mga bagay upang matuto tayong mag-aaral at saliksikin ang kanyang aklat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Simulan nating saliksikin. Masusulat, makikita mo dyan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang isang manunubos ay paroroon sa Zion. Ayan po, naka-flash po sa screen ng inyong mga computer, ng inyong mga gadget. Ang isang manunubos ay paroroon sa Zion. Ngayon, ikaw, mag-isip tayo lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kung maging bahagi ka ng katubusan, kung ibig mong maging bahagi ng katubusan, saan ka dapat pumunta, mga kapatid at mga kaibigan? Saan ka dapat umawit? Mababasa mo rin dyan yung verse, mga kapatid at mga kaibigan, yung propesiyang dapat nating tugtin lahat, sapagkat ang lahat ng pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparong nag-aawitan sa kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yan po ang dapat na matupad at yan po ang dapat nating tuparin. Huwag tayong maghaka-haka kung ano ang nasusulat, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kung ano ang nasusulat, yun ang dapat tuparin. Kaya't ang lahat, iniimbitahan na patuloy na ipahayag ang pangalan ng dakilang hari sa kanyang bayang hinirang. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating ipahayag, mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tumanang kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Kaya't patuloy natin itaas ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na tunay na makapangyarihan sa lahat, na lumanang ng langit, ng lupa at ng lahat-lahat ng mga bagay, nagagala kami, Panginoon, sapagkat dumating sa aming kapanahunan ang katuparan ng dakilang propesiya na lahat ng pinagtutubos mo, Panginoon, dito magaganap na mag-aaralan, dito magaganap na makikinig,
Dito lahat mapipisan sa isang bayan kung saan ito ang iyong bayang itinayo sa pamamagitan ng iyong katwiran. Amen. At ngayon nahanda ang iyong mga tapat na lingkod upang ibahagi ang iyong katwiran sa lahat ng mga taong tumatan sa buong sanlibutan upang lahat ay payapain mo na sa pamamagitan ng iyong salita. At kalakip dito ang dalisay na pag-asa, pag-ibig at pananampalataya na magtataguyod sa amin sa kaligtasan hanggang sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, sumayo ang kaluwalhatian, kadakilaan, karangalan at kaluwalhatian, magbuhot sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang napakadakilang araw po ang aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga may pandinig. Ang may pandinig ay makinig mabuti. Pairalin natin yung common sense natin sa spiritual na paniniwala. Amen. Sapagkat napakadakila at napakahiwaga nitong inyong madidinig sa social media na dumating na tayo sa kapigatian ng mundo. Amen. Dumating na yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at sa mga banal na apostol ng Kordero na meron tayong pambili, wala tayong mabili. At may nagbibili, wala namang mabili. Amen. Nakikita niyo na ho ba? O, dito pa lang, sa petrolyo pa lang tayo pupunta. Dala-dala na ng mga nakakailangan sa petrolyo, yung mga galon-galon nila, pumipila sa gasolinahan. At talagang tumataas na ang presyo ng pangkaraniwan natin ginagamit sa mga sasakyan natin at ang mga ginagamit natin sa tahanan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, talagang tumataas na yung mga inflation ng bilihin. Amen. Kaya dumating na po, ano? Ano sabi ng Panginoon Diyos sa atin? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang lubak, magsipag-aral kayo sa akin. Maliwanag po ba yung imbitasyon sa atin, sa mga may pandinig? Huwag natin ipopokus yung kaisipan natin doon sa material na bagay. Lilipas yan. Nakita niyo yung petrolyo, nagkaroon ng digmaan sa Iran. Saan nag-umpisa? Sa Israel, kasama ang UN. O, di ba yung Iran ang tinatawag na Persia? O, di ba nagkakaroon na uli ng paglalaban ngayon? Ang Persia at ang Israel. Ano ho ang kaharili? Magdurusa, kahirapan ng mamamayan sa buong mundo. Nagpapanik na po ba mga tao ngayon? Amen. Ngayon, para hindi tayo magpanik, huwag natin lilimutin itong nadidinig nyo sa social media. May babasahin ako, in the beginning, God created the heaven and the earth. There is no God. There is no other God in the beginning. Ano po? Jesus Christ is the greatest evidence of our nature of God. Amen po ba? Amen. The greatest evidence of nature of God in the book of Genesis, God is a spirit forever and ever. Walang ibang Diyos na inanyuan. Buhat sa pasimulan ng lalangin niya langit at lupa at nang tapusin niya ang lahat ng mga bagay sa silong ng mga langit. Walang ibang Diyos na inanyuan. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Book of Exodus chapter 20, ano kabilin-bilinan, huwag tayo sasamba sa anumang inanyuan sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Dahil ang Panginoon Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. There is no other God in the beginning. Naunawaan po ba natin? Amen. The evidence of nature of God is the greatest Messiah, the greatest Redeemer and Savior. Amen po ba? Amen. Gusto niyo bang makita at marinig yung reference na ang kapuspusan ng pagka-Diyos nang sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, nasa
iisang pangalan lang. Sa pangalan ni Jesucristo, liban doon, walang ibang pangalan tayo sasambahin sa silong ng mga langit. Amen po tayo ron. Amen. Sa ganung bagay, maunawaan natin yung katapatan natin sa Panginoon Diyos. Nagpapasakop tayo sa iisang Diyos, sa Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula ng lalangin niya yung langit at lupa. Maunawaan po natin. Amen. Pwede ba natin sambahin ng Panginoon Diyos na persona, na isa? Nakalagay na nga sa Genesis na ang pagka-Diyos ay Espiritu at katotohanan. Sasamba pa tayo sa persona. Tapos yung tao. Paano natin sasambahin ng Panginoon Diyos na tao? Ang Diyos nung lalangin ng langit at lupa, ang Diyos Espiritu. Ano po sabi kay Propeta Isaias? Yung mga iniimbitahan, ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Hinahanap ng ating Panginoon Diyos yung tunay na mananamba, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. The greatest worship to the living God is worship to the Spirit and truth. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi po tayo humihiwalay doon sa Genesis ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi ko kanina, there is no other God in the beginning. Ano sabi doon sa aking Propeta Isaias na magaganap sa mga iniimbitahan na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon Naunawaan niyo po ba kung sino yung nagsasalita na sinasalita ko sa mga may pandinig upang magkaroon tayo ng kapanatagan at pag-asa sa lahat ng mga bagay na nangyayari na nararanasan natin ngayon? Ito, Book of Isaiah chapter 43 verse 10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na pinili upang inyong malaman, upang ating malaman, walang ibang Diyos, buhat sa pasimula, nang lalangin niya langit at lupa. Naunawaan po ba natin yung nadidinig natin sa social media? Amen. Dito lang ho may kaligtasan sa isang Diyos na tunay sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan dahil yung iniimbitahan na nakakarinig, tayo po ang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa puso at sa isip natin, magpapasakop tayo sa ilalim ng palatuntunan ng hula ng mga banal na propeta. Meron pa ho bang iba sa ilalim ng silong ng mga langit na pagsamba? Naunawaan natin yung nature, yung image ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likha ng langit at lupa na ang wangis ng Panginoon Diyos, ang Diyos nasa ibabaw ng tubig. Na ang wangis ang Diyos Espiritu. Amen po ba? Amen. So, naunawaan na natin yung ebidensya ng tunay na pagsamba. Napanood niyo ba sa social media, sa YouTube, yun nangyari sa Iran? Yung mga Iranians gustong sumamba. Hindi alam kung paano pagsamba. Dahil naalipin sila ng huwad na pagsamba. Buong mundo, naalipin tayo ng huwad na pagsamba. At lumito pa, napakaraming mga impostor na mga nangangaral. Naunawaan po natin, ginamit ang banal na kasulatan sa mga pakinabang para lang magningning sa karangalan. Pero wala sa tunay na pagsamba. Naunawaan po natin yung tunay na pagsamba. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nasa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nahayag sa ikatlong araw Kaya tayo ang saksi ng Panginoon Diyos Bakit ba tayo tinawag na maging panauhin, na maging saksi? Sasaksihan natin ang alwalhatian ng Panginoon Diyos buhat ng lalangin niya langit at lupa na ang
wangis ng Panginoon Diyos, yung Espiritu na nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, nagkaroon ng langit. Tanawin niyo yung langit, sa pamamagitan ng salita yan nilikha. Tignan niyo yung lupa, sa pamamagitan din ng salita nilikha yan. Nakita niyo yung araw, yung liwanag, sa pamamagitan din ng salita nilikha yung liwanag na tinawag na araw, yung dilim, tinawag na gabi. Sa pamamagitan din ng salita, nagsalita ang Panginoon Diyos sa pasimula. Amen po ba? Amen. O di sa pamamagitan din ng salita ang kaligtasan ng marami na nakakarinig ngayon na ang tunay na pagsamba ng mga iniimbitahan at mga panauhin ng Panginoong Jesucristo hinahanap tayo ng Ama, ng ating Ama, nasasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, magiging saksi niya tayo sa huling panahon. Na hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang Panginoong Jesucristo sa pasimula. Kaya sabi sa kahayagan na Revelation, ako ang kahapon, ako ang ngayon. I am the same, yesterday, today, and forever. Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Amen po ba? Nag-gets po natin yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang ngayon. I am the first, I am the last. Amen po tayo doon. Amen. O di wala tayong dapat ay pagtalo doon. Period tayo doon. Ang Diyos yung Espiritu. Naglalangin ng langit at lupa. Nagsalita. Nagkaroon ng langit. Nagkaroon ng lupa. Pinaghiwalay yung tubig sa lupa. Amen po ba? Lumika. Nagsalita ng puno. Nagkaroon ng hayop. Naunawaan po ba natin? Napaka dakilang araw nitong nadidinig nyo, inihahayag na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan, ang tunay na pagsamba. Hinahanap tayo ng ating Ama na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Na sa pamamagitan ni Jesucristo, sasambahin natin ang ating Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Kaya di tayo gumaganap ng hula na nagbabalik tayo ng maraming karangalan sa pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Kaya, there is no other God in the beginning. Walang ibang Diyos na inanyuan. Nang una, ng lalangin niya, langit at lupa at natapos niya ang lahat ng mga bagay, walang ibang Diyos na inanyuan noong una. Naunawaan po natin. Ito, sinabi kay Propeta Isaias Kaya pagdating natin doon sa Roma chapter 8, verse 1 ang lahat ng nakay Kristo, wala nang hatol Ngayon, pag hindi natin ito ipinamuhay at pinaniwalaan ng tapat, susundan tayo ng ating mga gawa. Amen po ba? Amen. O ngayon, pag hindi natin ito, nadidinig natin ito, hindi natin ito pinaniwalaan, hindi natin ito ipinamuhay, tanongin natin yung magbulay-bulay tayo sa puso't isip natin kung meron ba tayong pag-asa sa kaligtasan kung paparito na Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Itong nadidinig nating salita ng katotohanan na ang Diyos yung Espiritu na sasambahin natin, dito rin tayo hatulan lahat. Talastas na ng Panginoon Jesucristo kung ito ba'y pamumuhay natin o hindi Kung ipagpapalit ba natin siya sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw o iibigin ba natin yung mga material na bagay dito sa mundo? Ipagpapalit ba natin yung nadidinig natin na sasambahin natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan? O hindi? Nasa inyo ang kasagutan nito Wala naman sa akin Nadidinig nyo, pinapangaral ko yung katotohanan dahil that is my duty of man of God Amen po ba? Amen. Bilang watchman, ito yung duty ko. Ito yung pagiging duty ko. Ito yung pagiging messenger ko. Ito yung reels ko. Amen po ba? Amen. Who is the greatest creator of content? Who is the greatest creator of concept? God in the beginning is truth. Ang Diyos ay katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Kaya pag ito ay hindi natin na binulay-bulay sa puso't isip natin at ipinamuhay, alam natin yung destinasyon natin. Pag nilimot natin ito, going to hell tayo. Ngayon, kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, going to heaven tayo.
Ano sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa Book of John chapter 14 verse 6? Ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Eh merong ibang nagtuturo ikinaila na ang pagka-Diyos na buhat sa pasimula, nasasambay sa Espiritu at katotohanan Puro tao na lang ang itinuturo Nawala na yung Espiritu at katotohanan sa pagtuturo. Kung pwede ba, dumiretso sa Ama. Hindi natin paniniwalaan yung kahayagan ng pagka-Diyos sa Espiritu at katotohanan mula sa pasimula. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang kapuspusan ng pagka-Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. In book of Colossus chapter 1 verse 15, na siyang ulo ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, na siya karunungan ng ating paniniwalaan. Ang Panginoong Jesucristo ang karunungan ng paniniwalaan natin na natidinig natin sa social media. Amen po tayo doon. Amen. Napakadakila po nitong ibinigay sa ating pagsamba sa isang hamak at dukhang kalagayan. Meron ba tayong mababasang pagandahan ng pagsamba? O ang hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan? Hindi naman tayo pinagtatayo ng building para pagandahin at doon tayo magkulong. Paano natin maunawaan ang katayuan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Ito ba'y building? Ito ba'y bundok na literal? O ito yung mga taong nakakarinig na i-apply natin yung paniniwala na ang Panginoon Diyos yung Espiritu at katotohanan na sasambahin natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Sa nalulugod ng Panginoon kay Haring David at kay Haring Solomon na sumasamba? Sa Mount Moriah. Unawain natin mabuti. Bundok pa yung mga sumasamba sa Land of Moriah? O mga tao yung kasama ni Haring David? Common sense. O di naturalismo. Natural. Tao yung sumasamba doon sa Mount Moriah. That is the greatest worship during the time of King David and King Solomon. Di ba doon nalugod ang Panginoon Diyos nung sumamba si King Solomon sa Moriah? O ngayon, saan ba tayo pinapupunta para sambahin ng Panginoong Jesucristo ngayon? Saan mag-ahari ang Panginoong Jesucristo na hindi magwawakas? Sa banal na bundok na Sayon siya mag-ahari na hindi na magwawakas ang pag-ahari. Who is the greatest shepherd of our faith? Jesus Christ is the greatest shepherd of our faith. Who is the sheep? You and me. That is the sheep of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Di ba ikaw at ako ang tupa niya? Di ba siya ang nag-alay ng buhay sa ating lahat para tumusin tayo sa ilalim ng huwag na pananampalataya? O di ba ginawa tayo ng panukala para paniwalaan natin pambuhay natin ito? Itanyag natin sa buong mundo para parangalan natin ang Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa. There is no other God in the beginning. God is Spirit forever and ever. Naunawaan po natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Buhat sa pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa. Walang ibang Diyos na inanyuan. Nauna sa Kanya. Naunawaan po natin, walang ibang Diyos na una. Walang ibang Diyos na inanyuan ng una. Nang lalangin niya langit at lupa at matapos niyang lalangin ang lahat ng bagay at makumpleto ang sansilugog ng Kanyang salita, there is no God like thee above the heaven and the earth. Walang ibang Diyos nung una, kundi ang wangis ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya sa lahat po nung nakakarinig ng pag-ahayag ng katotohanan, maraming nangangaral sa social media. Ang gaganda ng mga pinakikita nga pangangaral, kumukuha pa ng mga pictures mga historian pa, mga talagang
nagpakadulunghasa pa sa pag-research, ano po. Pero hindi ko madinig na bigyan ng karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa. Naunawaan niyo po ba yung narinig niyo sa banal na bundok ng Sayon na nangyayari yung pinapahayag na ang Diyos ay Espiritu? There is no other God like thee above in the heaven and the earth. Ito yung inaawit namin Bagong awitin, there is no God like thee above in the heaven and the earth. Do you read me? Narinig niyo po ako. Amen. Amen. Nagpapanik na mga tao sa buong mundo in the seven continent, all over the nation. Petrolyo pa lang yung nagkakaroon ng poverty sa atin, ha? Yanig ang buong mundo. Masyado na pag-aalala ng mga tao ngayon. How much more pa kung hindi natin ipamumuhay ito? Dito lang tayo bibigyan ng walang hanggang pag-asa, walang hanggang kagalakan, walang hanggang katalinuhan, walang hanggang karunungan, walang hanggang pagkaunawa, walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na itinalaga na ipinakilala ng gisingin, ng buhay sa gitna ng maraming mga patay, sa patay, sa unawa. Naunawaan po natin, common sense, pailali natin yung common sense para maunawaan natin yung nadidinig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya maraming nagpapanik ngayon Ano kahalilin nito? Kahirapan. Ano pa? Mga sakit. Napakadakila po nitong ibinigay sa ating huling panahon ng pagdiriwang Nagaganap na yung mga hula ng mga banal na propeta. Nakaambapay malalakas na kalamidad na bagyo. Mga lindol. Saan tayo kakapit? Pwede ba natin kapitan yung pinagsumikapan nating material na bagay na sa isang kisang patay, nalulusaw lang, nabubulok lang, gatuldo, kukundit man ang salita ng Panginoon Diyos, hindi lilipas ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Ngunit yung salitang nadidinig niyo, gatuldo, kukundit man, mananatili hanggang wakas ng lupa Amen po ba? Amen. Kaya yung mga ego natin, yung pagmamayabang natin, yung pagmamarunong natin, yung pagmamalaki natin, patayin natin sa ating sarili yan. Sang-ayon po ba tayo doon? Amen. Amen. Wala namang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa na nauna sa Panginoon Diyos. Ito, naunawaan niyo yung ebidensya ng paniniwala ng pangangaral ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang daming nangangaral ngayon, kung hindi bawas, may dagdag. Ito ba, naunawaan natin yung walang dagdag, walang bawas. Ang Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, nagpakilala mo yung ebidensya na itinatayo ko sa inyo ang tunay na pagsamba ng mga iniimbitahan at inaanyayahan na sa maghihintay na sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo Ang Diyos yung Espiritu at katotohanan ng tunay na the greatest worship to the living God. God is Spirit forever and ever. Amen po ba tayo doon? Amen. Ayun, buhat sa pasimula, ang Panginoon Diyos nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, nagkaroon ng langit, ng lupa. Sa pamamagitan ng salita, nilalang niya ang langit at lupa. Kompleto. Ibinuko niya yung dagat sa lupa. Sino lumikha ng mga bansa? Basta ba naging bansa yan? Walang lumikha niyan? Ang Panginoon Diyos ka ang lumikha ng langit at lupa. Common sense, di siya lumikha lahat ng bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po tayo raw. Amen. Kaya yung mga itali sa Ehipto, nilimot yung kababalagyang nangyari doon sa disyerto ng Ehipto. Kaya hindi sila nakabilang sa 144 na bilang na naligtas. Amen po ba? Amen. Maraming napahamak, sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa panahon nung inalis sila sa Ehipto Nainit sumamba na, naglingkod na, nangunan
nagbigay na ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos. Sinamba naman mga stronghold. Ano po? Alalahanin natin lagi na may gumawa ng panukala na huwag natin itong lilimutin. Huwag natin itong sasadyain na ignorin. Ano po? Bilang tao katulad nyo, naunawa naman natin na hindi naman ako nagtuturo na hindi batay sa banal na kasulatan. Amen po ba tayo ron? Amen. Ang itinuturo nung nadidinig nyo yung palatutunan ng kautusan ng mga banal na propete. Tignan nyo, napakaraming religion ngayon. Ano ang pagtuturo? Puro sa mga bagay na nakikita na pakikinabangan ng mga nakikinig. Gustong-gusto naman. Sa hindi natin pagkaunawa, papunta tayo sa kapahamakan. Ano po? Ano ba kabuluhan ngayon ng mga nag-iipon ng kayamanan? Magaganda nga sasakyan natin. Milyon-milyon naman. Kung wala tayong mabiling gasolina, paano natin magagamit yan? Naunawa po ba natin? Amen. Nakita nyo, hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari, pila-pilahan sa gasolinahan. Maging doon sa resources ng mina ng gasolinahan, nagpipila-pilahan yung mga Iranian Dala-dala yung mga galon-galon nila malalaki, pumipili. Kaya ito ho muling panahon na tayong lahat ay iniimbitahan para maging bisita ng Panginoon Kristo sa pananalig at pananampalataya. Nadidinig niyo yung katayuan ng paniniwala ng mga binigyan ng kaligtasan. At Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nag-greet sa worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God is Spirit and truth. That is the greatest worship to the living God. That is the greatest creator in the heaven and the earth. The Almighty God in the Spirit and truth. Amen po ba? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin na halagang larawan ng iisang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Ang Panginoong Jesucristo po ang larawan ng Diyos na di natin nakikita. Amen po ba tayo ron? Amen. Nagpasa ng krus, nagdusa para tumusin tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, nahayag na ang larawan ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nangyari po, nasulat sa banal na kasulatan. Who is the author of the Holy Bible na nadidinig niyo sa labi ko? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Naunawaan po natin doon sa mga nakakarinig. Pairalin natin yung common sense natin, hindi yung ego, hindi yung pagmayabang, hindi yung pagmamalaki. Huwag natin i-ignore ito. Ang dami kong nakikita, akala mo marunong pa sa Panginoong Jesucristo Magsara lang daw ng bintana, manalangin may relasyon Wow, ang galing Pinangunahan pa yung nagtakda ng panukala Amen po ba? Amen. Dito wala kayong mai-issue sa bundok ng Sayon, hindi kami nanghihingi sa inyo ng sentimo. Ang ipinapangaral namin katiyakan ng kaligtasan ng mga nakakarinig para maakay namin to sa tunay na pagiging grand natin at devoted natin sa heaven Maging dedicated tayo sa langit May relasyon tayong lahat sa isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan nadidinig nyo sa labi ko Amen po ba? Amen. Nahayag na yung pagka-Diyos. Ayaw pang tanggapin ng tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nananatili pang tao ng tao. Nahayag na ngayon kapapalagan sa taong si Jesucristo Ayaw pang iaral yung katotohanan. Ano kabuluhan ng lalago tayong bilyon man tayong miyembro sa mundo? Nakita niyo ba yung panahon ni Noe nung lipulin ng Panginoon Diyos ang tao? Sandali lang, Amen. Walang tao. Kaya nakakamangha po itong huling panahon.
Naunawaan natin kung paano natin unawain ang bundok ng Sayon, mga delegasyon ng Panginoong Jesucristo, mga people of God, not mountains. Hindi literal na bundok ito. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ako pinagdidiinan na in the beginning and there is no other God. Walang ibang Diyos na inanyuan nung una. Nung lalangin niya langit at lupa matapos niyang lalangin lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit na kumpleto, perfect na. Walang ibang Diyos na inanyuan nung una. God is Spirit forever and ever. Naunawaan po natin ang pagsamba. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan para bigyan natin siya ng karangalan at kaluwalhatian at kandakilaan sa kanyang mga gawa. Kung meron man ako ipinagmamalaki sa pangangaral ko, walang iba kundi yung gawa ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Na sa pangalan ng Jesucristo, ipinapahayag ko yung napakadakilang gawa ng Panginoon Diyos kung paano niya ako isinugo na maging misahero sa mga nakakarinig ng kanyang tinig sa huling panahon. Ang magtiis ang kawakas, pinagkalooban ng kaligtasan. Kaya huwag tayong bumatay sa mga material na bagay ng mundo. At wala tayong pakikinabangan dyan dahil yan ay lumilipas at nabubulok lahat. Gatundok man at kunlik ng kanyang salita ay mamamalagi na magpakailan-kailan pa man at saan iniukit itong nadidinig nyo sa puso at isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin ito sa angkan at lahi natin. Amen po ba? Amen. Ano sabi dun sa Hebrews chapter 12 verse 22? Dadapwat, nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pagpupulong ng pangkahalatang bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit ang pagpupulong. Meron bang ibang pangalan pa na nakatala sa langit? Di ba? Isa lang ang nakalagay. Dadapwat, nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, buhayang pagpupulong, buhayang pananampalataya, bunga sa pagkapanganay nakatala sa langit. Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala nating lahat. Nadidinig niyo po ako. Meron ba akong mga kasama magtitiis at magbabantay ng katubarang magaganap sa huling panahon sa pagparito ng Panginoon Jesucristo? Nadaratnan tayong alive na alive tayo sa paniniwala, confident tayong lahat. Do you read me, people of God, in the seven continents all over the nations? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo sa huling panahon. Hindi ba nararamdaman yung kalooban ng Panginoon Diyos na nangyayari sa minamahal nating bansang Pilipinas, na nagaganap na ang hula dito sa silangan, sa sikatan ng araw, sa pulo ng mga dagat? Walang katulad ditong bansang Pilipinas na mayroon 7,000 more than islands. Saan siya luluwalatiin ng tunay na mga mananamba na hinahanap ng ating Ama sa pangalan ni Jesucristo, yung mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan? Di ba dito sa Pilipinas, dito niya pinamanata, dito niya pinangako, at dito niya pagtitibayin yung salita na paniniwalaan ng mga makakarinig na sasambahin natin ang Panginoon Diyos buwan sa pasimula sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Napakalinaw po nito. Walang ibang Diyos na inanyuan nung una. Ano sabi? Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoong Diyos, ha?
siya nagsasabi sa mga nakakarinig nito, ginagamit lang akong bilang tao para ipahayag ko sa mga may pandinig ito. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung pagsamba ng iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala na sa langit? Pinaghandaan ng Panginoong Diyos sa langit ng tahanan nito. Naka-engage na. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong huling panahon na ginayak sa atin. To God be the glory, God the Father. In this place, God is alive. In this place. Naunawaan po ba natin yung pananampalatayang may gawa? Mamumunga sa mga nakakarinig? May pag-asa? May kagalakan? Mamumunga ng tunay na kaligtasan? Mamumunga ng karunungan, ng pagkaunawa, ng tunay na pag-asa sa kaligtasan? Makakatakas tayo sa mga bulaang nangangaral, matatakasan natin yung mga sinungaling na mangangaral, matatakasan natin yung mga deceivers, mga intruders. Bakit nasabi ko mga sinungaling? Inililihim nila yung kalulatian ng wangis ng Panginoon Diyos sa pasimula eh. Amen po ba? Kaya ito, ano sabi ng Panginoon Diyos? Sa lahat ng mga iniimbitahan niya, sa lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Kristo na isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan ng tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama. Di ba may pag-asa tayong lahat? Narinig niyo po ako, may tao pa po bang nakakarinig sa akin sa 7 kontinente sa buong mundo sa nangyayaring kaguluhan na nagaganap na sinabi ng Panginoong Kristo sa mga banal na apostol in book of Matthew chapter 24. Amen po ba? Amen. Magkakaroon ng digma ng mga bansa sa bansa at ang mga kaharian sa kaharian. Manlalamig ang mga pag-ibig ng marami. Manlalamig ang pananampalataya ng marami. Madididisyon ang bawat pamilya sa pananampalataya. Magkakaroon ng tagutom at kahirapan na magaganap sa sanlibutan. Hello, people of God. Ipapangaral ng mabuting balita na nagpapatotoo sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Kaya po ipapangaral yung patotoo ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Darating ang wakas. Pauhuli pa ba tayo? Gusto pa ba nating dumating yung wakas? Na walang kabuluhan yung naging kapalaran natin sa mundo? Kung i-apply natin to, may value. Amen po ba? Amen. May relasyon tayong lahat. Gaano kadakila itong panahon na itinangin ng Panginoong Jesucristo para makapagsisit na takasan natin yung mga huwad na nangangaral sa sanlibutan? Gaano kadakila itong pagdiriwang na itinalaga sa ating lahat ngayon sa mga iniimbitahan na maging panauhin tayo ng Panginoong Jesucristo sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Do you believe that? Naririnig niyo po ako. Amen. Ang daming gusto sumamba eh. Yung mga Iranians, pag nakakita na nagdiriwang, nagsasamba, nakikisamba, pero hindi alam yung tunay na pagsamba. Eto, natitindig nyo na yung tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan eh. Na hinahanap ng Panginoon Diyos yung tunay na mananamba. Natitindig nyo po ako? Ang dami rin nagtayo ng mga building, pagandahan ng building, wala sa tunay na pagsamba. Pinililihim ang tunay na pagsamba na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula ng likay ng langit at lupa. Wala namang ibang Diyos na nauna na inanyuan pagkatapos na likay ng langit at lupa, kundi ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Sino nagpakilala na ebidensya nung naririnig niyo sa rabi ko? Di ba ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin? Amen po tayo doon. Amen. Ngayon, nasa inyong lahat ang karapatan nito eh. Kaya ano nakalagay doon sa Roma chapter 8 verse 1? Pakibasa po natin yan. Ito, unawain natin mabuti ha. At unawain din natin mabuti yung
i-elaborate ko. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. Ito, nadidinig nyo na yung wala nang hatol yung nakay Kristo Jesus Kung ito maingat nating ipamumuhay sa tunay na pagsamba ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. That is the true worship to the living God. Amen po tayo ron. Amen. Ngayon, pag ito nilimot natin at inignore natin at hindi natin ipinamuhay ito, susundan tayo ayon sa ating mga gawang lahat. Saan tayo hahatulan? Sa katwiran ng Panginoong Jesucristo, sa pagkabuhay na maguli, ang naan Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nadinig po natin. Amen. Kaya hindi naman basta pagsamba lang Hindi lang basta takitang tao lang yung gagawin natin sa pagsamba natin Amen. Pangmumulay-mulay ito, karunungan ng Panginoon Diyos ito Ikinikintal ito sa puso't isip natin para wag mawalay sa puso't isip at mga anak at apo natin ito Amen po ba? Nakita nyo, ang daming magagandang mga sambahan ngayon. Puro nonsense lang. Puro ka-ipokrito Puro payabangan lahat. Masakit tanggapin ang katotohanan sa huling panahon Nililimot ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na namagitan sa tao. Ibinabalik na tayo sa presensya ng lumalang ng langit at lupa. Ayaw naman ng tao na naalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagmamalakihan itong hula ng mga banal na propeta na gaganapin natin. Naunawaan po natin yung pagiging tapat ng tunay na iglesia. Hindi natin pagpapalit sa mga bagay na nakikita pagsamba. Amen po ba? Amen. Na ang kaligtasan sa mga bagay na hindi natin nakikita, na hinihintay natin na mangyayari sa ating lahat. Paano kung maganda na yung puro iniisip natin, wala na pala tayong iniintay na mangyayari sa atin na darating. Na paniniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos na isasagawa niya sa atin. Kung puro naka-focus na lang tayo sa material na bagay, pairanin natin yung common sense. Magiging nonsense tayo. Amen po tayo doon. Amen. Nakita niyo yung hindi tinawag ng Panginoon Diyos. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng naging kapalaran makarangalan sa bansa Dumating yung pandurusa. Pinakamababang antas pa ng katungkulan ng tao sa mundo. Paano ka pang tatayo? Kung dito lang sa katotohanan hindi pinarangalan ng Panginoon Diyos. Pinagpalit sa kayamanan ng mundo. Nagudas. Masakit tanggapin. Ano ba? Amen. Kaya nakagagalak ito huling panahong itinangi. Sino ba nagtangi ng araw ng pagsamba ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan? Di ba ang Panginoong Jesucristo nagtangi nito? Magsisisi tayong lahat. Gugunitain natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Gugunitain natin yung aalalahanin natin yung kagandahang loob niya. Papupurihan natin siya. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan ng tunay na mananamba. Di ba? Tayo yon, tayo yung mga tao na yon na tinatawag at iniimbitahan niya na magsiparito kayo sa akin, magsipag-aral kayo sa akin, kayong lahat na napapakal na lubha, takasan nyo yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan, manatili kayo sa akin. Di ba? Ito na yung araw na yon. Ito na yung huling panahon na yon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tunay na pagsamba ng Iglesia ng bundok na sayo na bunga sa pagkapanganay ang pagkumulong. Who is the head of our true worship to the living God? Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Naunawaan po natin kung sino ulo at karunungan ng ating inaalala na nagbigay sa atin ng panukala na ginawa niya yung walang hanggang covenant. Na ito yung ipamumuhay natin, ito yung covenant na papasanin natin sa balikat natin. Marinig sa labi natin yung glory of God,
in the beginning, in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Namamasdan ko ang nangyayari sa buong mundo. Ito yung pag-ibig ko sa kapwa-tao ko. Ito yung real talk ko. Ano man lahi, ano man wika, yung makarinig nito. Dahil ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos tumatagos sa ating mga laman at laman ng ating mga buto at may kapangyarihan magpahiwalay ng kaluluwa ng tao. Amen po tayo doon. Amen. Nadinig niyo yung first commandment, yung the greatest first commandment. God first before others. And the second commandment is love your neighborhood. Ito ay pinapangaral ko ang alawalatian ng Panginoon Diyos, ang kanyang nature. Na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan, nahayag sa igantong araw ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo. Kaya ano sabi, in the third day, itatayo ko ang aking templo, itatayo ko ang banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na aking ipinaganda ng tahanan sa langit. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Narinig niyo po yung sinasalita ko, ng salita ng Panginoon Diyos. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon, at aking lingkod, na aking pinili upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, pagkatapos man, nalikhain ko ang langit at lupa at lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Naunawaan po natin yung tunay na iglesia na naghahain ng pagdakila at nagbabalik ng maraming katuwiran buhat sa pasimula sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Nalalangin niya ang langit at lupa. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, magkaroon man pagkatapos kong lalangin ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Naunawaan po natin yung pagtayo ko, yung pagiging witness ko sa tunay na pagsamba ko sa Espiritu at katotohanan na sa pamamagitan ni Jesucristo nahayag sa atin ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa Espiritu at katotohanan ng tunay na pagsamba ng tunay na iglesia na pinaganda ng tahanan sa langit, recorded sa langit, naka-engage sa langit, authentic sa langit, ang iglesia ng bundok ng Sayon. Sa ano pinapupunta na ng Panginoong Jesucristo ang maraming may pandinig? Saan ipapakaral ang bundok ng Sayon? Saan ipapakaral ang mabuting balita na maririnig ng mga tao na may pag-asa ang mga tao sa kaligtasan? Di ba sa iglesia ng bundok ng Sayon, ang lahat ng nananahan sa lupain ay makinig na lahat sapagkat malapit nang dumating ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita niyo ba yung pinakita nung Mark 3? Yung Bloody Moon. O ano nangyayari ngayon sa Iran? Di ba, libo na namamatay. O di, isang palatandaan na maraming magkakalipol sa dubuang buwan. Saan pinapupunta yung mga nakakarinig na sasampalataya sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan? Mangyayari na sino mang sumampalataya sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan, yaon lamang pinagkalooban ng kaligtasan bawat isa. Saan ipapakaral ang nilalaman ng banal na kasulatan?
Di ba inilagay sa banal ng bundok ng Sayon na sino mang makarinig at sumampalataya ay hindi mapapahiya? Binigyan tayo ng katiyakan na tayo ay saved. Amen po ba? Amen. Dinaunawaan natin ang tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama sa pangalan ng Jesucristo, na magpapatotoo tayo na ang Diyos sa Espiritu sa tunay na pagsamba. Amen po ba? Amen. Kaya ang lahat ng na kay Kristo, wala nang hatol. Amen po ba? Ngayon, pag hindi natin ito ipinabuhay at hindi natin pinalaki ang mga anak at apo natin sa daan ng katotohanan, unawain natin mabuti kung may pag-asa pa ba tayong hinihintay sa mundo pag magaganap na yung pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kahit yera pa rin nangyayari sa Middle East na nababagabag na tayo sa takot Amen po tayo ron. Amen. Tignan nyo, ang tunay na pagsamba na iglesia ng bundok ng Sayon ang Diyos ay iisa. At ang Zacarias chapter 49, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Ha? Amen. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa buong mundo. Sa 7 kontinente. Sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa. Hindi nakarelated tayo doon sa pasimula na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Maghahari sa puso't isip natin bawat isa. Sa pangalan ng Jesucristo na ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Tingnan niyo po. Naunawaan po ba natin? At ang kanyang pangalan ay isa. Sa tunay na kahulugan ng tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya pagka ginamit natin yung aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Doon lang tayo may katiyakan ng tunay na pagsamba. Amen. At mag-ahari ang Panginoong Jesucristo sa ating puso at pag-iisip sa paniniwala natin na ang pangalan ng Diyos ay isa. Buhat sa pasimula ng lalanginan at lupa. Nung mula ng lalanginan ng langit at lupa na ang tunay na pagsamba, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Mag-ahari siya sa puso at isip natin sa tunay na pagsamba. May pag-asa tayong lahat. Amen po ba? Amen. Wala tayong hatol. Lahat ng nakay Kristo, wala ng hatol. At hindi na tayo nasusumpungan nagkakasala pa. At hindi na tayo nakikiapit sa mga huwad na paniniwala ng mundo. Hindi na tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan pa. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. O, sino naghanda ng luklukan para sa kahatulan? Di ba, ang Panginoon Diyos lang ang naghanda nito lahat. Amen. Awit chapter 9 verse 8. At hahatulan niya sa katwiran ang sanlibutan. Siya makakasiwa ng karapatang kahatulan sa mga tao. Amen. O, saan nahatulan ng sanlibutan? Sa katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo na ang kapuspusan ng pagka-Diyos nahayag sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo na pinatunayan sa marami mga bansa sa mga tao sa buong mundo ng buhayin sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Itinalaga sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo. Ipinakilala sa maraming mga bansa ng buhay yung maguli. Kaya binuhay na maguli upang mahayag sa atin ang kapuspusan ng larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that? Amen. Ito, ang linaw nito, mahatulan. Ngayon, gusto ba natin mahatulan kung hindi natin ipamumuhay ito? Ay kayo, sasagot nito, hindi ako. Amen po ba? Tinawag kami at ginawa kaming messenger para marinig nyo ito.
At Amen. wala na tayong maging dahilan na hindi natin nadinig ang tunay na pagsamba sa isang Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa huling panahon. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5 verse 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, dadapwat. Ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Amen. Alin po iniingatan sarili dito? Yung sarili ko ba iniingatan ko o yung aral na nadidinig nyo iniingatan ko dito? Amen. Common sense. Yung aral na nadidinig nyo ang iniingatan ko sa puso't isip ko. Hindi ako lumilibad pag dumarating yung itinangay niyang panahon, itinatayo ko to para madinig ito no, mapagkailangan at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. At mapawi yung kabagabagan natin, mapalitan ng kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Lumago tayo sa pag-ibig, sa pag-asa, lumago tayo sa katalinuhan at karunungan at katiyakan ng kaligtasan natin at ng buong pamilya natin. Amen po ba tayo doon? Amen. Huwag natin lilimutin ito. Amen po ba? Ito, Amen. babasahin ko sa inyo. 2 Peter chapter 3 verse 5. Sulat ni Apostol Pedro sa mga iglesia. Tunay na iglesia, ha? Hindi yung mga iglesia mga walang prinsipyo. Maraming iglesia na walang prinsipyo eh. Nagpapakitang baka Diyos eh. Hindi makita sa kanilang gawa at paniniwala eh. Nadinig nyo ba sa isip at puso ko? Yung pananampalatayang may gawa, hayag sa social media na ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, saksi mo ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa, walang Diyos na inanyuan nung una, nung lalaki niya, at tapusin niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po tayo doon. Amen. Nadinig niyo pananampalatayang buhay na may gawa, nadidinig niyo sa social media, in the 7 continent all over the nations. Namamangha po ako sa Panginoong Kristo eh. Nasa mangmang akong kalagayan. Nasa musmus at luka akong kalagayan. Isang abalang akong tao. Isang tuka lang po ako. Pero eto, nakaharap ako sa technology sa buong mundo, sa 7 kontinente, madidinig ito ng mga may pandinig. God grace. Amen po tayo doon. Amen. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nanawaan po natin ito. Ito, kaya huwag natin ito lilimutin. Mapala ito sa lahat ng may pandinig sa huling panahon. Sa lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoon Kristo, ha? Amen po tayo doon. Amen. Kaya nagagalak po ako, ha? Wala akong ikinahiyan na nadidinig nyo eh. Naninindigan ako ng tapat na mayroong paggalang at respeto na nakakaral sa social media eh. Nakilala niyo yung tunay na naghain ng buhay sa atin, nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa 3 araw, nahayag ang pagka-Diyos, ang kapuspusan ng pagka-Diyos ng iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ng Jesucristo na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, pararangalan natin siya sa kanyang mga gawa. Kaya huwag natin ito lilimutin kung gusto natin magkaroon ng walang hanggang tagumpay. Ano po? Amen. In book of Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sinabi dyan? Ako ang may pag-iisip sa inyo upang bigyan kayo ng kapanatagan at kapayapaan at mabuting kaarawan, hindi pagkatakot at kabagabagan ng ibinigay na inisip sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Liwanagin nga po natin. Ano sinabi kay Propeta Jeremias na magaganap sa atin, mag-apply nito? Ako ang nag-isip sa inyo upang bigyan kayo ng kapanatagan at kapayapaan at mabuting kapalaran at hindi kabagabagan at pagkatakot. Hindi kasamaan.
kundi katiyakan at walang hanggang tagumpay. Amen po ba? Amen. Punta tayo sa Jeremias chapter 33 verse 3. Ano sabi doon? Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Ipauunawa ko sa inyo ang mga bagay na malalalim na hindi nyo naunawaan. Di ba yung mangyayari? Hindi natin naunawaan at hindi natin nalalaman pa kung ano yung mangyayari. Pero ano sabi sa atin? Pag tayo ay may relasyon at sumampalataya, binigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan ang iniisip natin, na inisip sa atin, bawat isa. Kaya meron tayong buhay ng pag-asa. Ano bilin sa atin? Tumawag tayo at sumangguni at tayo dilingin at ipauunawa sa atin yung mga bagay na malalalim na magaganap na isasagawa ng Panginoon Diyos na hindi natin napag-uunawaan. Magutos kayo sa akin, sabi ng Panginoon Diyos Nakagagalap po itong huling panahon na binigay sa atin na relasyon. Talagang kinakansel yung kabag-kabagan natin, kinakansel yung pagpapanik natin dito sa nangyayaring poverty nung lahat na mararanasan natin bilang tao sa mundo Noong kung panahon ni Propeta Noe, may baong-baong pang bigas si Propeta Noe doon sa daong. Pero namalagi siya ng ilang 150 yun. ilang araw sa tubig. Meron bang dalang-dalang bigas ni Propeta Noe doon? At meron ba mga sakate o damo, yung mga hayop na kinakain doon? Nakita niyo yung kapabalagan na ginawa ng Panginoon Diyos kay Propeta Noe na nabuhay si Propeta Noe at kasama yung buong pamilya niya, nakasama ang Panginoon Diyos. Inabot ng 150 days sa ibabaw ng tubig. Wala silang naramdaman panic Amen po ba? Amen. Sino ay sinasalarawang Ark of Noah ngayon? Di ba pinamamasdan sa atin ng Panginoon Kristo na ang tunay na kahawig ng Down. Arko ni Noe? Humingi kayo ng malinis na muli sa pamamagitan ni Kristo sa pagkabuhay na maguli. Jesus Christ is the presentation of Ark of Noah. Do you believe that? Amen. Di ba ang Panginoon Kristo ang maghaharap sa atin na walang dumis at kapintasan o kulubot man pagdating sa paniniwala? Siya magbibigay sa atin ng crown. Hindi kagaya ng mga crown na sinakripisyo natin at pinagtiisan natin sa pinag-aralan natin ito sa eskwelahan Everlasting yung crown na ibibigay sa atin bawat isa Amen po ba? Amen. Kaya manatiling tapat pinagkalooban ng kaligtasan Napakadakila ka pagpupulong nito Napaka-granted meeting nito Wala naman makapag-ahanda nito na makapangyarihang presidente o sino pa bang makapangyarihan sa buong mundo kundi ang isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan ng naghanda nito sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Nasa kanyang lahat ng pag-asa natin Siya ang resources ng karunungan, ng pag-asa, ng katalinuhan, ng pagkaunawa nating lahat, ng kagalakan nating lahat, na hindi lilipas lahat yung regalo sa ating bawat isa. Naunawaan po ba natin yung naririnig natin sa YouTube? Kaya napakadakila po nitong selebrasyon ng bundok ng Zion Buhay na buhay ang selebrasyon nito Bunga sa pagkapanganay Nakatala na sa langit. Tanungin niyo yung relihiyon nyo. Nakatala na ba sa langit yung relihiyon nyo? Tanungin niyo yung pastor nyo nagtuturo sa inyo. Pag hindi mapatunayan, panahon na para takasan nyo yan. Isa lang ang tagapagligtas na paniniwalaan natin Na paniniwala natin lahat ang Diyos sa Espiritu.
na nasa ibabaw ng tubig. There is no other God in the beginning. Naunawaan niyo po ba, walang ibang Diyos na inanyuan noong una. Nang likhay ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. God is Spirit and truth. That is the greatest worship to the living God. Naunawaan po ba natin yung napakadakilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas? Hinahanap tayo ng ating Ama para luwalhatiin natin siya, para alam natin siya sa kanyang mga gawa. Kaya nadinig nyo ba yung gawa ko na ipinagmamapuri ko sa social media? Eto, nadidinig nyo sa labi ko. Hayag sa social media, boldness, transparent, consistent. Who is the creator of our content? Who is the creator of our concept? Authentic in heaven. Naka-engage sa langit. Sino naghanda ng tahanan sa langit doon sa mga iniimbitahan ng Panginoon Kristo na nadidinig nyo itinig niya na ipinapangaral ko sa social media ngayon? Saan pupunta ang maraming may pandinig? Isa na nga. Ang may hulang katutuparan nito. Maghahari ang tagapagligtas sa iglesia ng bundok na sayo na hindi na magwawakas. Ang Panginoon Kristo ang prinsipe ng tagapayo at prinsipe ng kapayapaan na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 9 verse 6. Saan nyo nadinig ito? Sa banal na bundok ng Sayon. Kukupasan lahat ng mga nagbablog ng mga content. Pero ang content ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ipamumuhay at paniniwalaan natin forever and ever na. Amen po tayo doon. Amen. Kaya lahat ng posisyon ni Presidente PBBM, mapapahiya pa lahat eh. Sipagan natin manood tayo ng YouTube, ano? Andyan ang lahat yung mga ipinakikitang magaganap sa bansa ng Pilipinas eh. Titingalain natin ng maraming mga bansa eh. Yung Pilipinas na slave na hindi ginagalang eh, irirespeto ng maraming bansa dahil sa kalooban ng Panginoong Jesucristo magaganap ang lahat ng karangalan na mangyayari sa minamahal nating bansang Pilipinas eh. Nakikita niyo ba yung presidente natin? Hinahamak, iniinsulto, hindi na inirespeto. Nagre-react ba? Silent lang siya. Confident siya sa kanyang pamumuno. Hindi na kalooban ni PBBM yung nangyayari sa minamahal nating bansang Pilipinas. God grace na yung nangyayari sa people of the Philippines. Woo! We thank you, God Almighty. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Yesu Kristo sa dakong ito, sa 7 kontinente sa buong mundo. Nakamama nga, pagka dumalo si PBBM ng mga meeting sa iba't ibang mga bahagi ng bansa na nakapaligid dito sa Pilipinas. Wala ba kayo nararamdaman na pagkilos ng Panginoong Jesucristo sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos? Nakakaranas lang tayo ng kahirapan dahil sa petrolyo. Sisisihin natin yung Presidente. Hindi ba tayo marunong gumalang sa ating Panginoon Diyos para mag-ambag tayo na idalangin natin itong minamahal natin bansang Pilipinas kung Pilipino tayo? Wala naman tayong inisip, puro kasakay mananamba. Maging confident tayo sa natidinig nating katotohanan. Amen po ba? Nakaramdam lang tayo ng konting kahirapan, nagpapanik na tayo. Mag-ambag tayo sa minamahal natin bansang Pilipinas, nagawa natin ibigin yung kapwa-tao natin eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, bago tayo dumalangin sa pangalan ng Yesu Kristo, paniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen.
sa kaming hamak at duka. Pero naramdaman niyo ba hinahanap ng Panginoon Hesus Kristo na may paggalang ang pagsamba, may respeto? Inihayag namin ang larawan ng Diyos na sinasamba natin na di natin nakikita. Inihayag namin ang tunay na pananampalataya natin lahat sa Espiritu at katotohanan para maligtas tayong lahat. Ito yung ambag namin sa minamahal nating bansang Pilipinas. Bahagi ang 7 kontinente. Bahagi ang maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Nasa mga makarangal ng tao ngayon, ano hinahanap? Puro pang sariling kapakanan. Mahalin natin kapwa-tao natin dahil dito na lang tayo pinagkakalooban ng pag-asa. Ano po? First of all, mahalin natin itong nadidinig natin sa social media. Kaya hindi natin magawang ipanalangin at ambagan ng Republika ng Pilipinas Nakatuon yung mata natin sa pakinabang Hindi sa mga bagay na di nakikita Amen po ba tayo doon? Amen. Nakita niyo, naunawaan ba natin yung pagiging confident ko sa propesiya, sa palatuntunan na ipinamuhay ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Josue, kung paano niyang napagtagumpayan ng Land of Jericho. Inalalayan siya ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. May pagkakaiba pa ba sa huling panahon yung magaganap? Kaya isa lang po ang pupuntahan ng maraming mga bansa. Ano bang wika tayo, no? Ano bang itsura natin? Kayo mag-iman, mahali ka man, itiman tayo, puti man tayo, wala siyang tinatangi. Lahat na may pandinig ngayon, magpasakop tayo para makover tayo ng kaligtasan sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Sino ang nagpapatotoo sa iglesia ng bundok na Sion? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagpapatotoo? Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako'y nagpakilala sa inyo. Ako'y nagpahayag sa inyo. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ang Diyos nyo. Di ba, in Book of Isaiah, chapter 43, verse 7, kayo ang mga nilalang ko ayon sa aking wangis. Di ba, ang nagpapatotoo lang yung kawangis ng Panginoong Jesucristo na nilalang niya. Tingnan niyo, napakaraming sikat na relihiyon. Bakit hindi maparangalan ng Panginoon Diyos? Hindi kawangis Amen po ba? Amen. Ganon kabilis. Yung narration, ano po? Yung conclusion. Paano pararangalan ng Panginoon Diyos? Hindi kawangis ng Panginoon Jesucristo. Hindi mapaparangalan. Sino kawangis nung hindi magpaparangal sa Panginoon Diyos? Buhat niyo pa simula. Kayo na magsalita. Alam niyo na, kilala niyo na yung sarili niyo, kung sino kayo, kung sino yung katulad niyo. Amen po ba? Amen. Ako, naipahayag ko sa social media. Kaya ako nagkakawang parangalan ng Panginoon Diyos Nilalang niya na ang bundok na Sion kawangis niya. Amen po ba? Tingnan niyo yung hindi kawangis, hindi maparangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang magawa. Naunawaan natin? Common sense ko, naunawaan natin kung paano mo parangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang magawa na pagsambay ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Diba, sabi ng Panginoon Diyos, kayo ang mga nilalang ko ayon sa aking wangis. Nilalang ko kayo ayon sa aking kaluwalhatian. Amen po ba? Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon Diyos gusto mo maging saksi ng Panginoon Diyos? Maging matibay tayo at matatag tayo. Amen po ba? Naibig ko yung kapwa-tao ko ngayon. Naghanap ko yung pangunang utos. Who is the greatest
The greatest first commandment of God. Look unto Jesus, the author and finisher. That is the greatest commandment of God. And the second commandment is love your neighborhood. Ito, naibig ko'y kapwa ko tao. Nadinig niyo katotohanan? Lahat ng may pandinig. Ito yung naging ambag namin sa bansang Pilipinas. Amen po tayo ron. Amen. Dito luluwalatiin sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw ng tunay ng mga iglesia. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba dahil maraming mananamba na huwag. Naunawaan yung pagkaklaro. Naunawaan natin yung pag-evaluate, pagdidignify. Hinahanap ng Panginoon ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan dahil maraming nagsisisamba sa huwag na pagsamba. Naunawaan po natin kung paano natin i-dignify yung bawat proseso ng ginaganap natin. Kaya hinahanap ng Panginoon, ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan dahil ang Panginoon Diyos, buwan sa pasimula, Espiritu at katotohanan Dahil maraming hindi sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen po tayo doon. Amen. Ano pinagkakaguluhan ng buong mundo? Di ba? Pag-ibig sa salapi ang pinagkakaguluhan. Kapangyarihan ang pinagkakaguluhan. O itong bansa natin, ano ang usapin sa gobyerno? Di ba? The love of money is the root of all evils. Hindi ako loyalista, pero ito yung tungkulin ng iglesia na ipanalangin yung minamahal nating bansang Pilipinas at yung namumuno ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sino ho ba nagtalaga sa presidente? Pag hindi tayo nagpasako sa presidente bilang isang mamamayan ng Panginoong Kristo, hindi tayo nagpapasako sa Panginoong Kristo. Ngayon, ang daming relihiyon ngayon Ang ginagawa, nilalabanan pa yung gobyerno. Kulang pa sa karangalan, kulang pa sa kapangyarihan. Si Satanas, ganit no? Saking si Satanas Lahat kay Satanas kulang, kaya nilunglukan niya yung templo ng Panginoon Diyos Dinaya niya yung mga tao. Yung tunay na relihiyon, na dalisay na nakatala sa langit, idinadalangin ng bansang Pilipinas dahil dito ipinangako na dito luluwalhatiin ng Panginoon Diyos ng ating mga banal na propeta at ng ating mga magulang na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Anong ginagawa naman ng malalaking relihiyon? Kulang pa sa kapangyarihan, Pati presidente, binabagsak pa. Saan papunta yung malalaking relihiyon? Kaya na magsalita. Ngayon, saan papunta yung hamak at dalisay na relihiyon na may paggalang at may respeto pagsamba? May takot ang pagsamba. Ipinaganda na ng tahanan sa langit nakatala na sa langit naka-engage na sa langit. Hindi na maiiri sa langit Sino naganda ng tahanan sa langit? Ay nagbigay sa atin ng daan ng katotohanan. Siya nagbigay ng susi ng katwiran ng tanda ng patotoo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Ang Panginoong Kristo ang pintuan sa heaven na papasukan nating lahat na tayong inimbitahan. Nakarinig ng katotohanan na paniniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. That is the perfect worship to the living God. The Spirit and truth. Di ba ito ang pinaka-perfect na pagsamba sa Espiritu at katotohanan na nakatala na sa langit, ang pagpupulong ng banal ng bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, pinagiging ganap na, pinagiging purified na sa pagsamba. Amen tayo ron. Amen. Ang Panginoong Kristo lang ang naghandaan itong lahat Kaya isa lang yung
sasambahin natin ang maghahari sa puso natin. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. O di nakarelated tayong lahat sa pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Di maghahari siya sa puso't isip natin. Hindi na mawawalay sa labi at ang kanatlahi natin bawat isa. Amen po ba? Ito, relevant na relevant tayo. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Kaya, balido yung apply natin. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung presensya ng Holy Spirit na hindi natin nakikita. Nararamdaman natin yung karunungan na narinig niyo sa rabi ko, na alive ang pananampalataya at ang bunga nito pag-asa. Ang bunga lumalago tayo sa unawa, lumalago tayo sa sagana, sa kaalaman, sa pananampalataya. Na iisa lang ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo? Amen. Ang lahat ng nakay Kristo, wala nang hatol. Amen po ba? Ngayon, pag hindi natin ito pinabuhay, susundan tayo ng ating mga gawa. Kung ito ba, lilimutin natin. Alalahanin natin na yung nangyari sa Ehipto, nung alisin yung 12 patriarka sa pagkakaanibin ng Ehipto, marami ring lumimot. Kaya nabilang na 144,000 sa bawat PPE. Tigi ilan? 12,000. Tig to 12,000, kaya inabot ng 144,000. Marami rin pong lumimot na napahamak. Alin ang nilimot? Yung kababalaghan. Kapag mainit, kinukuliliman sila. Paggabi, inililiwanagan sila ng haliging apoy. Pag nagugutom sila, nagpapaulan ng pagkain, ng pugo. Nung mauhaw sila, hinati yung malaking bato. Nakainom sila ng buhay na tubig, napawi yung uhaw nila. Doon sila aalipin uli ng Ehipto, hinati yung dagat na pula para makarating sila sa bundok ng Sinai. At yung sumamba sa Diyos-Diyosan, kinain ng lupa. Kaya takasan natin yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano po? Material na bagay, Diyos-Diyosan din yan. Ano? Kaya, ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, huwag tayo sasamba sa anumang inanyuan sa mundo. Huwag natin iibigin yung material na bagay sa mundo. Kung ano na yung kikitain natin, magkalag na tayo at magpasalamat na tayo sa pangalan ni Jesucristo dahil nakakaraos tayo sa kinita natin sa loob ng maghapon. At kung yan ipunin natin, baka mamulog lang yan, masira lang yan. Amen po ba? Taon naman ba natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Diablo, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Ibig sabihin, hindi lang nabubuhay sa pakinabang ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa kanyang labi. Amen po tayo doon. Nadinig nyo ba yun? Salita na pinapahayag ko na wala na tayong magiging dahilan dito sa huling panahon na hindi natin doon nadinig. Na ang tunay na pagsamba ng bundok ng sayon sa Espiritu at katotohanan na maghahari ang Panginoong Jesucristo sa bundok ng sayon na ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen po ba? O di Espiritu at katotohanan lang ang pagsamba natin. O di naka-engage tayo sa langit. Naka-related po ba tayo? Na-appreciate po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin? Ngayon, kung hindi natin ito maunawaan, magsimikap tayo, no? Nasundan nyo itong channel ng Bundok ng Sayo sa YouTube. Andyan, no? Marami ng programs dyan. Ginawa kaming spiritual investor sa YouTube. Hundreds programs na po yung andyan. At wala kami iniisip na sumikat kami o maging trending kami, kundi ang iniintay namin ang Panginoon Diyos ang magdadagdag na lahat ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw at maging yung kalakasan namin
siya ang magdadagdag ng pang-araw-araw natin, pamumuhay sa pang-araw-araw natin paglalakbay sa mundo. Ano po? Amen po ba? Amen. At huwag natin ito lilimutin. Napakadakila po ng konseptong iniwanan sa atin ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon doon sa aklat ng John chapter 14 verse 26? Ako ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na aking ginawa sa inyo. Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na yung nagsugo sa akin. Amen po ba? Sino kausap doon? Si Felipe po ba? Amen. Ano sabi? Ang nakakita sa akin, Felipe, nakakita sa nakakita sa akin, nakakita na sa nagsugo sa akin eh. Malaon mo na akong kasama, Felipe, hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala eh. Kilala mo na ba ako ngayon? Felipe, kilala niyo na po kung ano larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain niya langit at lupa, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Kaya ano, sabi ni Felipe, ang sabi ng Panginoon si Kristo kay Felipe, ang nakakita sa akin, Felipe, nakakita sa nagsugo sa akin eh. Ano, larawan ng Panginoon Diyos sa pasimula nung makita ni Felipe, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ako ang daan at katotohanan patungo sa langit. Walang makakarating sa pamamagitan ko kung hindi sasampalataya sa katotohanan na magitan sa tao. Ang liwanag po. Amen po ba? Kaya paparito ang Panginoon Kristo para kunin yung sarili niyang pag-aari. Kukunin yung banal na bundok na sayon. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ano sabi sa atin doon sa closing, ang magtiis ang gawakas, maliligtas. Ano po? Amen. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Kristo na maging tapat tayong lahat. Huwag tayong maging maligamgam, ano po? Kundi pag-apuyin natin yung Espiritu sa puso't isip natin. Maging pastor tayo ng mga anak natin at pamilya natin. Huwag tayong maging tataka-taka sa huling panahon, ano po? Amen. Huwag tayong pa-epekto sa nangyayaring kapigatian ng mundo. Maging tayo, smart tayo, ano? Maging alive tayo. Maging vigilant tayo. Nawa ang pagpupa natin yung pagiging vigilant. Magiging smart tayo. Maging aware tayo ngayon. Talaga napakapanganib nitong last days. Hindi yung ginagawa nating palipas oras lang yung pagsamba. Talaga yung mga may prinsipyo, naninindigan na walang ikinahihiya. Ano po? Hello, people of God. Amen. Talaga ito, may panggising talaga ito. Ginigising na tayo talaga eh. Paano nun tayo maging piripiradong lahat eh. Ano sabi sa atin, napakadami, siksik, pipikliklik, umaapaw itong panukala na inihanda sa atin na mangyayaring lahat yung hula eh. Halos hindi matatapos itong ating ginaganap sa pagiging content creator ng Panginoon Kristo sa media. Amen po ba? Amen. Hanggang sa mapuspos na kaluwalhatian ng bundok ng sayo na madidinig ito ng mga tunay na mga iglesia na magiging delegasyon ng Panginoong Kristo na mag-ahari sa puso't isip ng mga iglesia na mananatiling tapat na naghihintay at nagpaparangal sa isang Diyos na tunay sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Siksik, pikpik, liglig, maapaw ito, karunungan ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya halos talagang masagana eh. Nararamdaman ba natin yung presensya ng Holy Spirit na di natin nakikita? Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga nagsipagtayo ng building, kabawal-bawalan na huwag magtatayo at hindi naman tumatahan ng Panginoon Diyos sa building eh. Pinipilit itayo yung building at pagandahin. Saan ba matanahan? Sa puso't isip ng mga makakarinig eh. Hindi naman sa building eh. Amen po tayo doon. Amen. Kaya puro pogrituhan na lang ang nangyayari ng mga pagsamba sa huling panahon. Amen po ba? Ito yung dalisay na pagsamba. Nadidinig niyo po ba? Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ang pagka-Diyos ng pagtuturo at paghahayag ng katotohanan. Nasasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Makasaksi tayo ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalaki niya langit at lupa. Gusto niyo madinig yung maging katulad tayo, yung Romans chapter 8 verse 29 up to 30. Ano nakalagay doon?
Sa pasimula pa lang ay kilala na tayo eh. Itinalaga na tayong lahat na maging katulad niya sa muli niyang pagparito eh. Sang-ayon kayo ron. Amen. Sinalita ng Panginoong Jesucristo yan, kaya niya sinalita yan, isasagawa niya yan. Ano sabi? Sa hula, sasalitain ko ba eka at hindi ko isasagawa? O di kaya sinalita, isasagawa sa iyo at sa akin ito. Amen po ba? O di may pag-asa tayong iniintay sa huling panahon. Nadidinig niyo po ako. Amen. Maging vigilant tayo ngayon. Huwag tayong papatay-patay sa huling panahon. Huwag tayong makikaya sa lakad ng sanlibutan. Maging vigilant din tayo. Talagang mararanasan natin yung mula ng lalaki ng langit at lupa may mangyayari buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa na darating ang kapigatian at kahirapan ng mundo at hindi na muling mangyayari pa. Amen po ba? Amen. Ipapangaral ang mabuting balita na nagpapatotoo sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo para maligtas tayong lahat at wala siyang itinatangik doon sa mga magpapasakop at sa mga tatanggap ng tunay na pananabigi ang Panginoon Diyos Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Walang ibang pangalan na gagamitin tayo kundi sa pamamagitan ni Jesucristo para maligtas tayong lahat. Kaya binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksi tapat sa isang Diyos na tunay ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng ating Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Na sa pangalan ni Jesucristo tinanggap natin yung kagandahang loob ng kaligtasan at ng habag at awa sa atin bawat isa. Ito po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng pag-deliver, ng paghahayag ng tunay na paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala na sa langit na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na pinagiging ganap na ng Panginoong Jesucristo na nakatala sa langit, authentic na sa langit, naka-engage na sa langit. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Purihin na Panginoon sa kasaganaan ng karunungan at kaalaman na patuloy na ibinabahagi sa ating bawat isa, hindi lamang upang pakinggan, kundi bagkus mga kapatid, ipamuhay, ingatan, sampalatayanan, at manatili, pananganan, yung tinanggap nating salita buhat sa Panginoon, panghawakan natin matibay, upang tayo naman, mga kapatid at mga kaibigan, sa kalooban din ng Panginoon, tayong lahat ay maingatan niya habang pinagmamasdan niya tayo sa kanyang lukhukan sa sangkalangitan. Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galak tayong magpahayag, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagpasalamat, dakilang Diyos Ama, na tunay na hari ng kahabagan, sa kasaganaan ng karunungan, ng kaalaman,
kung paano ang iyong mga lingkod ay binibigkas ang iyong katwiran upang ipaunawa sa lahat ng mga nakikinig, kung paano ang dalisay na pananampalataya na may kalakip na pag-asa sa kabuhayang walang hanggan ay patuloy mong ginagawad sa amin. Napakatakila, Panginoon, ng iyong kagandahang loob. Kaya naman, narito kaming lahat, Panginoon, na patuloy na itinataas sa iyo ang aming dakila at dalisay na pagpapasalamat sa iyong dakong luklukan sa sangkalamitan, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos. Magalang tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.